Si Daryl Yap, isang direktor ng pelikula na kilala sa kanyang mga kontrobersyal na pelikula, ay muli na namang nasa gitna ng isang mainit na debate. Ang kanyang pinakabagong pelikula, The Rapists of Pepsi Paloma, ay nakakuha ng atensyon bago pa man ito may palabas. Ang teaser trailer, na inilabas noong January 1, 2025, ay nagdulot ng galit kay Vic Soto, isang veteranong komedyante at TV host. Sinasabi ni Soto na ang trailer ay mapanirang puri at ginamit ang kanyang pangalan nang walang kanyang pahintulot. Bilang tugon, nagsampa si Soto ng 19 kaso ng cyber libel laban kay Yap. Ang legal na aksyon na ito ay nagtataas ng mga kritikal na tanong tungkol sa mga hangganan ng kalayaan sa pagsasalita at artistikong ekspresyon sa panahon ng digital age. Ang karera ni Yap ay minarkahan ng kontrobersya mula nang ilabas niya ang kanyang unang pelikula, #JowAble, noong 2019. Noong 2021, nagdirek siya ng 9 na pelikula para sa Viva Max, isang streaming platform, na madalas tumatalakay sa mga sensitibong tema. Kasama sa kanyang mga pelikula noong panahong iyon ang Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Porn Star, Tililing, Glute, at Revirginized. Ang 2022 film ni Yap na Made in Malacanang ay nagdulot din ng kontrobersya dahil sa umano'y historical revisionism ng pelikula. Ang kanyang pinakabagong pelikula, The Rapists of Pepsi Paloma, ay naglalayong galugarin ang isang sensitibo at posibleng nakakapukaw na paksa. Gayunpaman, ang di umano'y kakulangan ng pahintulot mula kay Soto at ang potensyal na pinsala sa kanyang reputasyon ay nagtataas ng malubhang alalahanin tungkol sa responsableng paggawa ng pelikula. Ang kaso sa pagitan ni Soto at Yap ay kasalukuyang nakabinbin sa Muntinlupa Regional Trial Court. Ang kinalabasan nito ay magkakaroon ng malaking epekto sa parehong partido na kasangkot, pati na rin sa hinaharap ng paggawa ng pelikula sa Pilipinas. Ang kontrobersya ay nagpasimula ng mga debate tungkol sa etika ng paggawa ng pelikula, ang impluwensya ng social media, at ang responsibilidad ng mga artista sa digital age. Ang kinalabasan ng kasong ito ay masusing susubaybayan habang tinutukoy ng korte ang balanse sa pagitan ng karapatan sa malayang pagpapahayag, karapatan sa privacy, at proteksyon ng mga individual mula sa paninirang puri.